Grabe, inabot na ako ng 6 AM, hindi pa rin ako tulog. Grabe nangyari sa akin ngayon. O, 'di ba? Umaga na, pasilaw na ang araw, hindi pa rin ako tulog. Papasok na lang yung mga amo ko, hindi pa rin ako nakakatulog. Abay, bangag ako nito mamaya. Hindi naman ako nagkape. Heto na naman ang kadama ng Middle East, rumarampa sa inyong harapan. Hindi ko nga alam ba't hindi ako makatulog. Kagabi kasi may bisita ang mga amo ko, ang tiyahin ng amo ko at ang kanyang tatay. Ngayon, 10:30 nakatulog ako sa kwarto ko na hindi ko namalayan at magising ako ng 1 AM na wala ng tao dito sa loob ng bahay. Siguro nga sa sobrang pagod ko ay nakatulog ako kasi nung isang araw din ay 3 AM na ako natulog at galing kami sa bahay ng nanay ng amo ko at tumulong ako dun maglinis. Dahil nga sa maraming ginagawa ngayon sa bahay ng nanay ng amo ko dahil nagpa-general siya ng pagpapaayos sa kusina, lahat ng gamit sa kusina ay ibinalik namin sa mga kanya-kanyang cabinet. Kaya ang nanay ng amo ko ay nanghingi ng tulong sa akin at sinabihan ng amo ko na papuntahin mo rito si Jasmine dahil kailangan ko ang tulong niya. Nakauwi nga ako noon ng 3 AM na kaya natulog agad ako. Tapos ngayong araw na to ay may biglang bisita ang aking amo. Ayun nga yung tsahin ng amo ko at ang tatay niya. Kaya ngayon nabigla kami at nag-general cleaning kami ng buong bahay kasi nga nahihiya naman ako, 'di ba? Baka sabi ng kalat ng bahay ng amo ko. Lahat nga ng nakikita nyo gamit na binalik ko kanina ay inalis ko yan kagabi. Para malinis tignan tong lugar na to ay tinanggal ko yung bike ng amo ko, laruan ng alaga ko at yung mga bote ng mineral na wala naman laman at yung gasol na wala naman laman, inilagay ko lahat sa kwarto ko para hindi makita na makalat tong lugar na to. Nakatulog nga ako kagabi kaya hindi ko na naibalik yan kagabi. Ngayon naman na hindi naman ako makatulog, 6 AM na kaya ginawa ko, ibinalik ko ngayon habang hindi pa ako inaantok para kung sakaling makaramdam ako na antok, ay matutulog na ako ng dire-diretso na wala akong iisipin na meron akong hugasan, meron akong kailangan linisin na sala, meron akong kailangan na ibalik ng mga gamit. Ang ginawa ko, nilinis ko na lahat. Pagkatapos ko nga linisin ang sala at ang kusina, pati na rin yung winawalis ko kaganina na nakita nyo sa video na ibinalik ko na lahat ng gamit na nakalagay doon, ay naligo na ako at ngayon naman ay mag-aalmusal ako. Tapos niyan sana makaramdam na ako ng antok at nang ako'y makatulog. Hindi ko nga alam at nakatulog pala ako ng 10:30 PM habang mayroong pambisita si Madam. At hindi ko rin namalayan kung anong mga nangyari. Pagkatapos nga bigla na lang ako nagising ng 1 AM at mula 1 AM hanggang 6 AM hindi ako nakatulog kaya nagkakape ako ngayon baka maging maglub ang mangyari, ako'y antokin. At ito na ang tanghalian namin. Syempre tanghalian na. Nagugutom na yung mga alaga ko. Abay nagluto kami ni amo ng pananghalian ng aking mga alaga at ng aking among lalaki dahil umuwi na ito galing sa trabaho. Habang nagluluto kami ni amo, nagkukwentuhan kaming dalawa at nakwento ko nga sa kanya na hindi ako nakatulog. Nagulat nga ako sa sinabi ni amo na yung mga alaga ko raw pala ay hindi rin natulog at nanonood ng TV sa Mijilis. Natulog sila ay 7 AM na. Sabi ko nga kay amo, abay narinig ko nga amo na parang may nagtatawanan. Sabi nga ni among babae, abay pinuntahan ko doon, sinigawan ko at pinagalitan ko, sabi ko magsipagtulog na kayo alas 5 na ng madaling araw. At ang ending, natulog ang mga alaga ko ng 8 AM. O diba, ang saya-saya ng buhay namin ngayon. Ngayon maglob, puro umaga ang tulog, gising sa gabi. Ay nako, nadamay na ang kadama, pati ako'y napupuyat. May bigla na naman nga akong nalaman. At itong alaga akong panganay ay pumasok sa kusina at ang sabi sa akin, "Oh Jasmine, my friend will go here. You need to clean and to do gawain shahi at 7:30 PM. Abay na siya ako. Kaya ngayon, pagkatapos ko maglinis at maghugas ang plato sa kusina, itong mga nilagay ko kagaya ng madaling araw at binalik ko ay tinatanggal ko ulit ngayon pabalik sa kwarto ko.
Lahat nga ng nakita niyong binalik ko kaganina sa unang video ko ay ibinabalik ko ulit ngayon papunta sa kwarto ko. Tinatanggal ko ulit dito para malinis tong lugar na to at hindi naman sabihin na magulo ang bahay ng amo ko. Kaya back to normal, tanggalin ang lahat at ilagay sa kwarto ko. O diba? Ang saya-saya. Ang masaklap pa nga ay mayroong order si amo na portable swimming pool para sa dalawa kong alagang maliit na dumating ngayon. O di ba masakit ang brain ko nga naman talaga. Inassemble ni among babae at nilagay sa labas at nilagay ng tubig. At panay tawag ang alaga kong bunso na tignan ko raw siya ay bay sabi ko, "Sorry, I'm so busy today, malesh." May darating kasing mga friend ang iyong kapatid kaya kailangan ko maglinis at gumawa ng shahi at gahwa. Ngayon na ikaw muna at ang kapatid mo maglaro at ako'y maraming gagawin. Pasensya na ha, busy ako ngayon. At ito nga, nanahimik na lang siya at ang sabi niya, okay, no problem. Kaya si among babae ang nag-asikaso sa kanya habang nagsuswimming siya sa labas. Makalipas ang 1 oras na sila ay nagsuswimming dito sa maliit na portable swimming pool na binili ni amo, ay tinawag sila ng amo kong babae para magbihis at aalis sila, pupunta sila sa bahay ng tatay ng amo kong lalaki. At pagkaalis ni among lalaki at ni among babae at ng dalawa kong alaga, abay walang sasakyan, di ba? Eh di maglilinis ako ng garahe, itatapon ko yung tubig ng portable swimming pool at magbabaldeho ako ng buong garahe para malinis. Huwag po kayo magtaka kung bakit naka-nose mask ako at maalikabok nga dito sa lugar ng bahay ng amo ko. Lagi nga kasi akong nababahing pag naglilinis ako ng labas dahil nga maraming buhangin na nakakalat kaya kailangan mag-nose mask ang kadama para naman hindi magkaroon ng allergy. Bawal kasi magkasakit ang kadama nyo, mahirap na wala akong pambili ng gamot at wala akong pang pa-hospital.